Ayun, good day everyone. Bago tayo magsimula, may announcement tayo. Bali, pag nag-hit tayo ng 1,000 subscriber, magpapa-Gcash raffle tayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang naman, di gastusin ko sa Pasko. Pero ayun nga, kung umabot tayo ng 1,000 subs by the end of December, magpapa-Gcash tayo. Or siguro kung kailan natin ma-hit yung 1,000 subs, basta sure yun, magpapa-raffle tayo ng Gcash. So yun, bago tayo magsimula, ipasok na natin yung intro. Wow, ang luwag ngayon hindi masyadong traffic. Sana makaabot tayo sa ating pupuntahan, hindi tayo malate. Ngayon kasi sana tayo sa Project 4 tayo pupunta, medyo malayo yun. Anong oras na rin tayo nakalis pero sana hindi nga tayo malate kahit gano'n. Luwag talaga ngayon, nakakapanibago. Madalas pag Lunes sobrang traffic na dito pero ngayon ibang iba. Excuse me po. Grabe itong bus na to, nakakatakot. Dati kaya hindi ako nagda-drive dito sa Commonwealth kasi nga natatakot ako sa mga bus saka sa mga truck. Tapos nakadagdag pa doon yung yung bansag dito, kasi ang tawag talaga dito sa Commonwealth is Killer Highway. Talagang madalas yung aksidente dito. So yun nga, parang isang taon ako dito, isang taon ako bago nag-drive. So yun, sana ma-picture tayo sa vlog ni Kuya. Grabe Miller Highway talaga. Lupit. Diba? Paano hindi ka matatakot kung ganyan lagi yung mga kasabay mo? So yun, parang bago ko na-try mag-drive dito, ilang taon na sa akin yung motor. Tapos isang taon na ako nung nakabalik ako ng Commonwealth. Bali nung pagbalik ko ng Commonwealth, hindi kagad ako nag-drive ako dito sa highway. Parang tinansya-tansya ko pa naghintay pa ako ng 1 year ulit. So yun, nabanggit ko lang kasi talagang tambay tayo dito Ngayon madalas na tayong dito dumadaan talaga unlike dati na once parang once na nagpunta tayo ng ibang lugar, pino-commute ko pa rin. Ito na talaga ako natuto mag-drive dito sa Commonwealth. Pero yun nga, pag nakasanayan mo na, hindi ka na pala talaga matatakot. Kasi may motorcycle lane naman, so medyo nakaiwas sa inyo yung mga sasakyan. Pero yun nga, katulad nito, yung mga dumadaan ditong mga 4 wheels, talagang hindi maiwasang sumiksik dito sa motorcycle lane Isang lane na nga lang, pero pa nila, tinatambayan pa. Kaya nung NCAP, medyo marami rin nagalit kasi
pinagsisiksikan na nga yung mga motorsiklo dito sa MC Lane. Tapos may mga four wheels pang nakatambay. Okay sana kung wala eh. Pabor na pabor ako sa motorcycle eh. Pero kung ganyan lang rin, ang huliin nyo lang motorsiklo lumalabas, pero yung mga four wheels na pumapasok sa motorcycle din is hindi, eh bakit nyo pa inano yung batas? So parang may pinapaboran. Ganun yung dating sa akin. Naku, traffic na. Ay nako, bakit ganito? Yeah. Yung dun sa may kumakanta ay may tugtog, di ko sure kung ikakat ko, pero kung rinig na rinig baka ikat ko na lang yung part na yun, or tabalan ko ng ibang sounds or i-mute ko, baka ganun na lang gawin ko. Malapit na tayo mga papi. Bibigo tayo dito pa Luzon. Kasi ano tayo eh, Project 4 tayo pupunta eh. Ang hirap lumingo dito. Ay nako, sobrang traffic. My gosh. So yun, ano nga ba yung topic natin talaga ngayon? Ang topic natin is about sa mga kulto or mga nakakatakot na kwento nung bata tayo. 90s to baka isipin nyo ngayong 2000, noong 2000 wala na akong masyado na experience eh. Saka nung bata ako, syempre 90s ako bata, hindi naman netong 2000. Saka kaya naging topic natin to kasi nga ano tayo eh, malapit na mag Halloween, syempre dapat nakakatakot yung mga pinagkikwentuhan natin. So yun, ano nga ba yung yung mga kwentong na experience ko about sa kulto. Dati nung bata kami, mga ilang taon ba ako na ito? Siguro mga 10, mga 10, 11, gano'n. Nauso yung yung kulto sa amin. Yung parang bigla na lang naging balita kasi dati nga 'di ba hindi uso internet, so nakikisagap lang kami ng mga kwento doon sa mga chismosa sa kapitbahay namin. Eh syempre nababanggit nila yung may mga batang nawawala, yung mga kinikidnap daw doon sa subdivision, pero hindi naman to napatunayan na may nawawala ng mga bata. Kasi yung dalawang kapatid, sino nga ba yan, si Bimbo pati si Bambam, ayun, sila yung dalawang bunso. Nung bata tong mga to, ang kukulit na ito, laging nawawala tong mga hayop na to eh. Parang si Bimbo naligaw to sa naligaw, umabot siya ng dun sa parang palengke namin dun sa Bulacan, sa Tungko. Kung kung kakilala nyo ako at alam nyo kung saan ako dati nakatira, ayun, pag pinuntahan nyo kasi yung Tungko, napakalayo nun pag nilakad nyo, and umabot siya dun. Pero nakita naman, ewan ko bakit nawala tong mga hayop na to. Tapos si Bambam naman,
umabot ng ng phase 1, which is medyo malayo rin doon sa namin, sa lugar namin. Parang nawala sila mga 6 years old. Tapos si Bimbo parang ilang taon ba siya, no? Parang 4 pa lang ata siya, no? Pero magkahiwalay na magkahiwalay na pangyayari, hindi sabay nangyari to, pero ayun nga, medyo ayaw pala, no? Ayun, hindi naman sabay na nangyari, pero alam mo po, hindi naman magkalayo yung yung date kung kailan nangyari yung pagkawala nila. So hindi naman sila nawala ng ilang araw, oras lang, parang bigla na lang hindi makita. Ewan ko kung saan nagagagala kasi itong mga ito nung bata sila. Wala naman sila dati makakalaro. So yun nga, nung mga nung medyo tumagal-tagal, medyo nag-uso na nga yung balitang kulto, yung may mga kinikidnap nga na bata. Pero kami hindi naman namin experience kasi sila Bimbo sa si Bambang nga nakikita naman, talagang palagala lang. Tapos ayun, nung sila nung katagalan, di ba, nagkwento na ng mga kulto. Syempre kami mga bata, hindi namin maiwasang pagkwentuhan din. Kasi nga usong-uso. Saka nung time na yun, bata talaga kami. Traffic rin pala dito. So yun, out of nowhere lang nabanggit. Tapos yung pinatakot ko nung time na yun, kasi nagkwentuhan kami, medyo gloomy yung panahon. Tapos yun nga, naalala ko, nagkwentuhan kami nito doon sa sa tropa ko pa. Ngayon hindi na namin nakakasama yung tropa namin ngayon, pero dati doon kami sa kanila nakatambay kasi sila yung may PlayStation, yung console. May PlayStation 1 sila dati. Syempre doon sa lugar namin, pag may PlayStation ka, mayamang ka. Tapos yung bahay kasi nila open lang, so pwede kang pumasok sa nila, sa terrace. So yun, alam mo yung yung mga katulad namin na batang nakikinod lang sa bintana. Ganun dati kami nung mga panahon na yun. Doon may TV kami sa bahay, pero PlayStation wala. So pag naglalaro yung tropa namin na yun ng PlayStation, syempre nakikinod kami. So yun na nga, nagkwentuhan kami sa labas ng bahay nila. Tapos kwento nga nila na may nagdidibot daw na kulto dun sa amin. Parang hindi ko nga sure kung uso na ba yung putimban na to, pero feeling ko nabanggit nila to yung putimban nga daw yun nanguha ng mga bata. Tapos parang hindi ba ngayon nung mga bandang mga 2000s na uso ulit na may puting ban nga na nangunguha ng bata. Ayun. Tapos yung sabi, yung mga nangunguha daw ng bata, ang ginagawa daw, binibenta daw yung mga lamang loob. Ayun, mag-trigger warning pala muna tayo para sa ating mga viewers. So yun, bukod doon, ang sinasabi, ang daw, yung mga nakidnap daw na bata, yung iba nga daw binibenta yung organ, tapos yung iba
pa tayo. One eternity later. So yun, yung ibang batang hindi hinarvest ang kanilang lamang loob. Ang ginagawa sa kanila naman, binibenta naman sa mga sindikato, tapos ginagawang namamalimos, parang sila yung magiging tagalimos sa mga sindikato. Ayun yun sabi. Tapos yung iba naman nabanggit na yung ibang yung ibang bata pinapakain daw dun sa babaeng sa sikat na mall dati. Ayun, nauso rin tong babaeng na to yung yung babaeng sa mall daw. Ayun, dun daw pinapakain yung ibang bata. Pero siyempre, kung bata ako, paniwala ako ng time na yun, talagang at nababalik ay ko to na nung nakwento sa akin to, nung napagkwentuhan nga namin, takot talaga ako. Talagang ayoko lumabas ng bahay. Parang mga 1 linggo yata akong na-stay sa bahay, kahit alam naman natin nung panahon noon hindi uso yung internet, tapos wala kang mapaglilibangan masyado. So yun, ayun lang yung yung nakapag-stay sa akin ng bahay nung bata ako. Tapos bukod doon, kung lalabas ako, hinihintay kong yayain ako ng mga kalaro ko. Tapos hindi ako umuwi mag-isa, talagang nagpapasama ako pa uwi. Kasi nga syempre takot na takot tayo sa mga ganun Tapos meron pa naging balita, yung dati namin school, bago na convert sa school yon, talagang siya natawag dito, haunted house. The next day. So yun nga, yung dati namin school, bago pa ako lumipat doon, haunted house daw yun. Tapos yung mga batang ibang kinikidnap, doon daw dinadala. Pero hindi naman pala totoo yun. Kasi nung nag-aaral na nga ako doon, nalaman ko na yung nakatira pala doon is matanda doon sa second floor. And wala naman pala talagang doon, tawag dito, wala naman pala talagang multo. Kasi tagal ko rin doon syempre may mga times na mag-isa ako, and nakikita ko wala naman talagang nakakatakot doon sa sa dati namin school. Yun nga lang, syempre yung lugar saka yung itsura ng school namin, talaga pag tinignan mo galing sa labas, mukha talagang haunted house. Tignan ko na lang kung may makita akong picture sa Google Map nun dati, pero hindi ko mapapromise na may mapapakita akong picture niya dati. Pero dati talaga mukha talaga siyang haunted house pag tinignan nyo. Tapos ano pa ba, wala na ako ibang makwento bukod doon. Parang yun lang talaga yung time na medyo natakot ako Pero other than that, nung nakamove on na ako dyan sa kulto na yan, medyo hindi na ako natakot. Pero ang pinatakutan ko talaga experience, wala namang multong wala namang multong involved, pero talagang na-trauma ako dito, kaya nagkameron ako ng takot sa aso. Ito yung time na yung pinabili ako nung namin, kasambahay ba namin yun, hindi ko maalala or si Mami, parang si Mami nga, oo, parang nakwento ko na rin yata ito sa dati kong vlog. So yun, pinabili nga ako ng itlog. Tapos syempre umuulan doon, di ba?
pinabili nga ako. Kasi ano eh, wala kaming kasama noon, wala pa yata kami, alam ko wala pa kaming kasambahay noon ng fight na yun. So pinabili nga ako ng 2 itlog. Naalala ko yung itlog 3 pa eh, sobrang mura pa na itlog, ngayon 10 na. So yun, pinabili nga ako ng itlog, tapos umuulan. Siyempre nagdala ako ng payong yung mahaba, yung matalas yung dulo. So yun, di bumili na ako ng itlog. Nung pabalik na ako, doon na nangyari yung horror, yung nakakatakot na pangyayari. Nung pauwi na ako, nung paliko ako sa kanto namin, biglang may sumusunod sa akin, isang aso. Tapos biglang nagulat ako, bigla na lang 5, tapos naging 7. Tapos yung mga aso na yun, pinalibutan ako, talagang parang ko tawag dito, na corner ako sa sa pader. So syempre ako takot na takot, tapos umuulan pa. Ginawa ko yung payong, kahit nauulanan ako, inano ko, yung parang inaano ko sa aso, yung parang inaamba ko para hindi ako kagatin. Kasi talagang yung mga aso aggressive na, gusto na talaga akong lapain. Tapos yun, ang nangyari nung parang nakahanap ako ng parang opening, tumakbo ko sa gilid, talagang tinakbo ko. Tapos pagkadating ko sa gate, yung mga aso tinatahulan pa rin ako, hayop. Sinundan ako hanggang doon sa gate ng bahay. Tapos kumakatok ako, sabi ko, Mami, papanukin niyo ako, inabol ako ng aso. Talagang ganun yung umatungal talaga. Tapos yung mami lumabas ng pinto, tapos tapos yung gate, yung parang inano niya yung gate, yung binuksan niya. Tapos sabi, ba't tinabol ka ng mga aso? Sabi, hindi ba alam. Tapos ang tagal pa niyang naalala ko ng tagal pa niyang buksan, kaya inis na inis ako eh. Tapos yun nga, nung pagkabukas niya, tinanong niya bakit ako hinahabol. Tapos tinabol niya yung mga aso. Pero grabe yung yung trauma ko doon. Hindi naman ako nakagat, pero siyempre nakakatakot pa rin, di ba? Ikaw ba naman yung palibutan ng maraming aso, yung parang gusto ko na talagang kainin eh. Kala ko nga dati mga aswang yung mga yun eh. Pero hindi naman. Pero grabe yan, putik yan. First time ko maka-experience nun, yung 7 aso pinapalibutan ako. 7, hindi ko alam kung 7 or mas konti, pero para nasa ganun, pinalibutan talaga ako. Talagang nag-usap-usap sila eh. Sabi nila talagang pagtripan nga natin tong na to, naglalakad na batan to. So yun, doon ko nakuha yung trauma ko sa aso. Pero nawala rin naman yun nung meron kami ng alagang aso, si Beagle nga, si Beagle. So yun, hanggang dito na lang siguro guys, kasi wala naman tayong ibang iba pang nakakatakot na experience. So hanggang dito na lang guys, babush na.